Hitik sa kwento at sumasalamin sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Ganyan daw ang halos 700 imaheng bahagi ng koleksyon ng University of Santo Tomas Museum. Ang ilan sa mga yan, hinihiram pa ng ibang bansa para i-exhibit. Ang mainit na balita hatid ni Tricia Zafra. Halos 700 religious images mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang koleksyon ng University of Santo Tomas Museum. Sa dami, hindi nga raw kasya lahat dito sa kanilang Hall of Philippine Religious Images. Gawa noong 17th hanggang 19th century ang mga ito. Mayroong kahoy, mayroon ding ivory, tulad ng crucifix na ito na isa sa natatangi sa koleksyon ng museo. Ayon kay Professor Regalado Jose, ito daw ang matuturing na isa o ito ang pinakamahabang ivory image na nakita niya dito sa Pilipinas. 17th century, ang ganda-ganda na ng kanyang pagkakaukit. Maaaring isang Chinese carver daw na nasa Pilipinas ang umukit nito dahil mga Chino pa lamang daw ang may kakayahang umukit sa ivory noong mga panahong iyon. Hinihiram pa nga raw ito ng ibang museo at maging ng ibang bansa para sa mga exhibition. Karamihan dito ay folk art o yung maliliit, payak at karaniwang gawa sa kahoy. Pag mga Pilipinos, meron tayong mga home altars, di ba? So they were used for home altars at saka yung for private devotion. Hitik sa kwento ang mga imahe tulad ng ulong ito ni Cristo na mula raw sa Laguna. Noong unang panahon, pagdadating ng Biyernes Santo, may tinatawag na Siete Palabras. Itong ulo na yan, nakakabit niya sa katawan ng Kristo ng leather, no? Tapos yung may tali yan sa likod. Pagkatapos, di ba, merong Siete Palabras, sa bawat sinasabi niya, gumagalaw-galaw yung ulo. Ang mga imahe namang ito, tinatawag na poor man's Verena. Ito raw kasi ang murang bersyon ng mga mamahaling santo na nasa loob ng Verena. Sumasalamin naman sa kasaysayan ng pananampalataya ang imahe na ito ng Trinity na ipinagbabawal na ngayon. Mali yung doktrina, iisang Diyos, iisang persona na may tatlong appearances, Father, Son, Holy Spirit. Kasi ang doktrina natin, isang Diyos, tatlong persona. Kaya ang ibig sabihin nito, itong religious art must express the true doctrine. Ayon kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, mahalaga ang papel ng mga imahe sa pagpapalaganap ng Katolisismo noong panahong hindi pa uso ang literatura o mga babasahin. At ngayon, pinaiigting naman daw ng mga ito ang ating pananampalataya. Hindi raw masamang humalik o magpahid ng panyo o humawak. Basta, wag lang daw ituturing na may kapangyarihan ang mga ito. Nagiging masama yan kapag ina-attribute natin na itong bagay na ito ay may power na siya. No, yun nagiging anting-anting. Lahat ng power naman ay galing sa Diyos. Tricia Zafra, GMA News.